Magandang araw pong muli mga kaibigan. Welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoodin po natin itong si Larry Gadon kung paano niya baluktutin yung kanyang sinabi at bigyan ng katwiran yung kanyang mga sinabi. Ito po yan. Sa loob ng maraming araw, halos more than a week, ay napakarami kong interview sa TV, radyo at mga pahayagan, mga newspapers at tabloids, na doon ay sinasabi ko maliwanag na merong kahirapan. At doon ay pinapaliwanag ko kung gaano na ang antas ng pagresolba natin ng kahirapan. At kung ilang porsyento ang kahirapan nung nakaraang taon at kung ikukumpara ngayon at kung ilan na ang naibawas natin. At kung ano-ano ang mga tulong na binibigay ng gobyerno sa ating mga kababayan na mahihirap. Kaya hindi pwedeng masabi na ako ay kiniklaim ko na walang mahirap. Hindi ako tanga para gawin yon dahil napakarami ko na nasaksihan yan. At in fact, marami akong mga activities na ako ay nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa ating mga iba-ibang opisyal upang makagawa ng paraan na tayo ay makatulong sa mahihirap. So, wala akong sinabi na walang kahirapan. Itong ABS-CBN lamang ang nagbigay ng kakaibang twist doon sa aking tinuran. Ang sinabi ko sa interview kong isa sa PTV or kay Weng Salvacion, ang sabi ko ay yung mga mahihirap lamang ang nagsasabi ng kahirapan at yan ay haka-haka nila sapagkat ayaw nilang i-acknowledge, ayaw nilang kilalanin ang mga ginagawang tulong ng gobyerno. At kung ang kahirapan ng pag-uusapan ay malaki na ang naiangat ng ekonomiya magmula nung pandemic. Sinasabi ko pa nga na pumunta ka ng mga malls, napakaraming tao, mataas ang purchasing power ng mga tao. At pumunta ka ng mga fast food, even in the farthest places na mga fast food na mga kagaya ng Jollibee, McDonald's, napakaraming tao dyan sa mga probinsya. So ano ang ibig sabihin nito? Tumataas ang angtas ng kabuhayan ng tao. Nagkakaroon sila ng purchasing power. Kaya itong mga mema o itong may mga masabi lang na sobrang hirap ng buhay ay sila actually yung mga naninira lamang at haka-haka nila yon. At hindi nila matanggap na ang administrasyon ay marami nang ginagawa upang maibsan ang kahirapan. Kasalanan ng ABS-CBN yan dahil galit sa akin ang ABS-CBN dahil ako ang unang-unang naghain ng demanda sa tungkol dyan sa kanilang prangkisa. So patuloy na po natin dyan. Yan po ay pahayag ni Larry Gadon. Ito po siguro ay ito naman ang kanyang dating sinasabi. So yan po yan. Ito po ang kanyang sinasabi. Sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niyan, haka-haka lang nila yan. Pero ang katotohanan, magpunta ka sa mall, punong-puno, ibig sabihin mataas ang purchasing power ng mga tao. Lumabas ka ng kalsada, napakarami raw bagong sasakyan. Maraming nakakabili ng kotse. Ibig sabihin, maganda ang ekonomiya. At galit na galit po siya sa ABS-CBN at ang sabi puro paninira lang daw ang ginagawa ng ABS-CBN. Pero ganito po yan. May nabanggit po sa si Larry Gadon na ang nagsasabi lang daw na nahihirapan ay yung mahihirap. Mr. Gadon, alangan naman yung mayaman magsabing sila'y mahirap. Sa tingin mo ba magsasabi si Lucio Tan na siya ay mahirap? O magsasabi kaya yung mga Gokong Wei na sila ay mahirap? At sa tingin mo ba yung pumupunta sa kumakain sa Jollibee, sa McDo, sila ba sa tingin mo ay mayaman? Yung sinasabi mo na malaki na ang nagawa ng gobyerno para sa kahirapan, ano sa tingin mo? Magbibigay ba kayo ng ayuda kung talagang umuunlad ang kabuhayan ng mga mamamayan? Alam mo kasi Mr. Gadon, ito pinipilit mo kasi ngayon na bigyan ng katwiran yung sinasabi mo. Yung sinabi mo dati na haka-haka lang ang pagiging mahirap.
pinipilit mo siyang bigyan ng katwiran at palabasing tama yung sinasabi mo. Sa totoo lang, Mr. Gadon, nakakaawa ang mga katulad mo kasi sa sobrang pagkalinga nyo, sa sobrang pagkagusto nyo na maitayo si Marcos, ang lumalabas, sinisira mo lang siya. Sa tingin mo, ano ang sasabihin ng mga tao kay Marcos? Baka sabihin nila, Mr. Marcos, yung bata mo nagkalat na naman. Bakit ba ganyan yung bata mo na yan? At sa tingin mo ba yung mga programang pinagsasabi mong ginagawa nyo, umi-epekto ba? Sa tingin mo, yung sinasabi mong nabawasan ng porsyento ng mahihirap, bakit ang laki ng pondo nyo para sa ayuda? Kung kukunti na lang talaga ang mahirap at nababawasan, gamitin nyo na yung ibang pondo para sa ibang bagay. Paunladin nyo yung sektor ng agrikultura. Doon makakatulong ng malaki sa pagbabawas ng kahirapan. Pero huwag mong sabihin na yung kahirapan ay haka-haka lang. Totoo yan, Mr. Gadon, imulat mo ang mata mo. Totoo ang kahirapan. At huwag mong kaming bilugin, huwag mong bilugin ang ulo ng mga tao sa pakunwaring pagsasabi ngayon na wala kang sinabing ang kahirapan ay haka-haka lang. Kahit pasabihin mo na yan ay para lang sa mahihirap o ang nagsasabi niyan ay yung ayaw lang tumanggap at tanggapin ang tulong ng gobyerno, nagkakamali ka dyan. Walang taong ayaw tumanggap sa tulong ng gobyerno. Kung nakikita mo nga, ang daming ang halos sinihimatay sa pagpila ng pagkuha ng ayuda. So, sana Mr. Gadon, sa susunod, isipin mo yung sinasabi mo dahil ang lahat ng yan ay bumabalik sa administrasyon na sinasabi mong tumulong na ng malaki sa mga tao. Pero wala namang nararamdaman yung tao. At yung sinasabi mong umunlad ng ekonomiya, tingnan mo, isa-isahin mo mula dun sa presyo ng bigas. Yung presyo nga ng dolyar tumaas na at yung mga sinasabi mong maraming bagong kotse, alam mo ba ang ginagawa ngayon ng mga may-ari ng kumpanya ng kotse? Ma-dispose lang nila yan, utang yan, hindi nga kayang magbayad ng cash. Yung iba nga dyan pagkatapos ng 3 buwan isosoli na dahil hindi na kayang bayaran. So yung sinasabi mong hindi mo sinabing ang kahirapan ay haka-haka lang, wala ka nang mabubola, Mr. Gadon. Sana sa susunod, bago ka magsalita, bago mo sabihin ang gusto mong sabihin, isipin mo ng makalawang beses. Kasi sa'yo wala namang masisira sa'yo, pero dun sa amo mo, lalong wala nang magiging pag-asa yan na makabalik pa sa pwesto. Sa kalagayan ngayon ng amo mo, imposible. Mapuwira na lang, may lakas ka ng loob at sabihan ng amo mo na ituwid ang lahat. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, Mr. Gadon, at kayo po mga kababayan. Ano po ang pwede nyong masabi sa tao na ito? Medyo nakakapikon lang kasi itong tao na dating kagalang-galang ay ngayon lumalabas na napakagulang. Hanggang dito na lamang po muli at maraming pong salamat.